Okay. Habang po tayo ay nakikinig, ating po idalangin si Sister Karina. Siya po ay nadoon sa Magalang sa iglesia po ni Pastora. Yan po na ating nakasama sa nung last Sunday sa ating pong panunood ng Y2K. Siya po ay nandoon at ating po idalangin kasama po ang ating mga bisita mula sa Amerika na nakakasama po doon. So idalangin po natin ang Diyos pong siyang kumilos sa kanilang kalagitnaan. Praise God. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa awit ng mga awit, the Song of Solomon. Okay? Hindi po inaalis ng Diyos ang paksang ito sa aking puso at hanggang ibig niyo po na ating pagnilay-nilayan ang salitang ito o ang awit na ito ay ating pong pagpapatuloy. Tayo po ay nasa talatang 9 na at lulobin po ng Diyos ay ating matatapos ngayong umaga ang unang kabanata po ng awit ni Solomon. So gaya po ng aking nasabi, sana po ay maliwanag na sa atin ito. Ang awit na ito ay kasaysayan o kwento po ng dalawang nagsisiibig. Ang dalaga na nag-aalab ang kanyang pag-ibig sa lumiligaw sa kanya, larawan ng ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. So ang dalaga po dito ay kanyang minimiti na makamtan ang halik ng kanyang sinisinta, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang dalaga dito ay kumakatawan sa bawat isa sa atin. At alam natin, ang halik na ito ay ang kaganapan, ang spiritual marriage, ang paghahari at pag-aangkin ng Diyos sa ating kaluluwa na walang gambala at tuloy-tuloy sa ating mga buhay. It is a complete spiritual union, a real, permanent, and lasting experience of God's nature. The kiss is the union of God's Spirit to your spirit. So, yun po sana ay patuloy na nagiging tunay at nagiging anggahan o angganan ng ating buhay spiritual. Sapagkat alam niyo po, sa ating mga inaawit kanina, ito po ay gaya ng usa kanina na inawit natin kanina ay naghahanap ng tubig. Uhaw! Ganun po sana ang ating paghahanap sa ating Panginoon sa araw-araw po ng ating mga buhay. Alam po natin ang ating buhay ay sa araw-araw kailangan tayong uminom at kumain para masustain ang kalakasan ng pangangatawan na ito. Higit pa sana ang pagkahuhaw natin, ang pagkagutom natin sa ating sinisinta. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang tunay nagbibigay ng kulay at kahulugan sa ating buhay dito sa lupa. Sana po sa puntong ito ay unti-unti na nagkakaroon ng panibagong pananaw sa ating buhay dito sa lupa. So sa verse 9, ganito pong sinasad, your cheeks are lovely as a turtle doves, your neck as a jewels. Sa Tagalog po, ganito sinasabi, mga pisngi mo ay mapanghakit, malambot katulad ng mga kalapate. Ang liig mo ay katulad ng mamahaling hiyas. Ito po ay talatang G's, kung di ako nakakamali. Okay, your cheeks are lovely as a turtle doves. Our cheeks, ang ating mga pisngi. Dito po ang ating nasasabi na ang nagsasalta po dito ay mangingibig. Okay? Yung lumiligaw sa dalaga. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, are you there? So the cheeks represents both the inner and the outer life. Ang ating mga pisngi ay kumakatawan po sa ating panloob at panlabas na buhay. At dito po ay kinumpira ang kagandahan ng dalagang ito sa isang kalapate. Okay? Ikinumpira ang kanyang kagandahan sa isang kalapate. Alam niyo po ang mga salita na ginamit dito at mga bagay na ginamit dito at mga hayop na ginamit dito ay meron pong mga kahulugan sa ating spiritual na buhay. Gaya po na sinasabi po dito, ang mga pisngi mo ay mapangakit katulad po ng mga kalapate,
At mga kalapate o yung pisngi dito ay kumakatawa po sa ating panloob at panlabas na buhay. At ang kagandahan po dito ng dalaga ay sinabi ay katulad po ng isang kalapate. Bakit po itinulad ang kagandahan ng babae dito sa isang kalapate? Sapagkat po ang kalapate, the dove marries for life. Ang sapong kalapate kapag po siya ay nakasumpong ng isang kabiyak, siya po ay magsasama, ganito pong kanilang katangian ng habang buhay. Kapag isa pong kabiyak ng kalapati ay namatay, ang kalapating naiwan o nabalo ay mananitili pong single at hindi na po siya maghanap ng iba pa habang siya ay nabubuhay. Ganito po ang katangian ng kalapati. At ganito po ang kagandahan na ikinumpara, inihambing sa dalagang ito. Okay? Kaya sa ating mga buhay dito sa lupa, kung tayo po ay napahiwalay sa Diyos, you could find no pleasure in anyone or anything else. Ito po ay inyong masusumpungan lalo na yung ilan na nakasumpong ng malalim at nakaranas ng malalim sa ating Panginoong Jesucristo, na kanyang naranasan, kanyang pagpapalang, katunayan ng kanyang buhay at ang kanyang katapatan. Alam niyo po, makaroon ng panandali na mahiwalay ka sa iyong puso. Para bang ang kanyang presensya hindi mo lang nadadama. Alam po ninyo, hindi ka makakasumpong anumang kasiyahan, kanino man tao o kanino man bagay, kung siya'y naging tunay sa iyo. Kaya if your bridegroom is known within, kapag ang kasintang lalaking ito ay nakikilala mo at naranasan mo sa panloob na buhay mo, not finding the bridegroom, kung hindi mo siya nasusumpo ng ilang araw o ilang saglit, sana hindi po tayo magtangkang maging abala sa ibang mga bagay at ibang mga magbibigay sa atin ng distraction. Ito po sa akin nakapapansin, minsan po dumadang tayo sa ating buhay spiritual lesson na sinasabi ng mga matagal na naging Kristiyano sa atin na dry spells po, na dumaan tayo ng mga pagtutuyo sa ating buhay spiritual. Ito ay pinahinto ng Diyos, lalo po na kayo matagal-tagal ng mga Kristiyano. Hindi siya katulad nung una tayong na born again, nung unang naranasan natin siya. Hindi ba? Na para bang langit na napakababa, kapag manalangin kay parang yakap-yakap ka ng Panginoon. Konting madinig mo lamang pagsama at pagpupuri, umiiyak ka na at tumatangis. Pero ngayon, sa tagal ng mga panahon na dumaan, para bagang ang nangyari, ang Panginoon ay lumalayo sa iyo. Minsan ito ay pinahinto lang Diyos, para bagang bata na dati nag-aalala, ngayon binabitawan kanya. Okay? Not finding Him anymore. Subalit, hindi po natin namamalayan siya lagi nandoon. Nagbabantay, lagi nandoon. Subalit ang aking nakita sa maraming mga Kristiyano, instead na sila'y nagpapakalalim sa Diyos, ang kanilang pinapansin, ang kanilang tinitignan, lagi ay ang kanilang pandama. Okay? At sila'y nagiging habala sa ibang mga bagay at lalo na sa mga distraction na magpapalayo sa Diyos. Kesa inahanap at hindi mapalagay, okay? Hindi makasumpong ng anumang kasiyan at sa anumang bagay o tao, naghahanap sila ng ibang kasiyan. Lalo na po sa television. Alam niyo po, madalas kapag itong ating ginagawa, ako rin nagbabantay dito sa aking mga anak. Lalo na po sana kung meron kayong mga Bible tapes, much better. Meron na pong ganun ngayon, mga videos, pinanonood natin. Alam niyo sa mga Sunday, sa maghapon natin fellowship, ay panonoodin po natin yung Gospel of Matthew, okay? NIV po, ang ganda niya, para pinanonood mo na mismo ang Bible. Sana mga ganun ang pinanood natin, yun po ay beneficial. Pero kapag natin pinanood, mga bagay na papatay sa ating mga buhay, okay? Yun pong delikado. Umiinom po tayo ng mga bagay na ang ating mismong pagkabuhay na magmuli ay pinapatay. Kaya ingat, doon tayo naghahanap ng ibang kasiyahan. Ito nga kinapapansin. Kapag tumutuyo na, kesa hanapin ng Panginoon, nagiging habala pa sa ibang mga bagay. No lasting enjoyment can be gained from outward pleasures. Alam po ninyo yon? Hanggang wala pong nagtatagal na kasiyahan
ang ating pong matatamo sa mga nakasihan. So your separation from every person, listen, your separation from every person or practice that is not of God makes you beautiful in the eyes of your Lord. Yan po saan tandaan ninyo. Your separation from every person, ang paghiwalay mo, ang pagbubukod mo sa bawat tao, okay? Sa bawat tao. O anumang pagsasanay, anumang ginagawa mo na hindi mula sa Diyos. Ang ganitong paggawa, ang siyang gumagawa sa atin na tayo nagiging maganda sa harapan at mata ng ating Panginoon. Hiwalay natin ang ating mga sarili sa mga tao. Yan po yung mahalaga. Lalo na po, isang pag-iingat na nais kong iwan sa inyo, laban para po hindi tayo mapalayo sa ating malapit na pakikipag-ulayaw, okay, sa ating Diyos. Dapat po, ang dapat natin gawin ay iwasan yung mga tao na hindi banal. Iwasan yung mga tao na hindi katulad ang inyong pagsuyo sa Diyos. Kahit na sila mga Kristiyano. Iwasan. Lalo na kapag ang mga tao ito sa nakaraan ay naligaw ka na kanilang mga nakakaawang mga salita nila at mga gawa. Sapagkat mangyayari kapag lagi ka nakikipagsama sa kanila, nakikisama, magbubukas po sa iyong puso at mga damdamin ng mga sugat na sasariwain muli ang mga bagay na ito. Meron pong ganito. Yung nakakaawang mga salita nila, kung hindi ka mag-iingat, baka mabuksan muli ang mga dati ng mga sugat at muling sasariwa. Hindi mo na namamalayan, meron silang nasusulat sa iyong puso na damdamin, okay, na nakakasugat sa iyong kaluluwa. Meron silang mga malalambot na mga salita, nagpapaiwating na sila pumapayo, pero ang lagi nalang ginagawa, handa kang bulagan at linlangin sa kanilang mga malambot at ibang mga pananalita. Kaya, hiwalay natin ang ating mga sarili sa mga bawat mga tao o anumang pagsasanay at ginagawa na hindi mula sa Diyos. At ang mga bagay nito kapag ating ginawa ay ginagawa tayong maganda sa mata ng ating Panginoon. Anong lahat ang nakaunaw yung magsabi ng Amen? Amen. The neck, sinasabi, ang ating mga leg represents pure love dito. Ito po'y kumakatawan sa isang dalisay na pag-ibig. Sabagat po, dito ang dalaga, sa kabila po ang kanyang leg ay kulang sa palamuti. Subalit, the beauty of your complete love and trust is enough. Ang kanyang kagandahan na may ganap siyang pag-ibig at pagtitiwala, yun po'y sapat na. Even without jewels, kahit po wala tayong mga hiyas, the bride's completely unbridled love for her beloved makes her most beautiful. Yung pong hindi niya mapigil at ganap na pag-ibig sa kanyang sinisinta ay ginagawa po siyang pinakamaganda sa mata ng kanyang minamahal. Verse 11, ano po sinasabi? We will make you gold chains inlaid with silver. Yan po sabi ng mangingibig dito. Ikaw ay aming gagawa ng kwintas na gintong lantay, palamuting ikakabit sa pilak na dinalisa. Okay. Dito po ang dalaga, siya po ay maganda. Siya po ay maganda na sapagkat siya ay maganda sa kanyang kasimplihan. Okay? Simplicity. Siya po ay maganda na sa kanyang pagiging simple. Madaling maunawan. Payak. Dahil po, dalisay ang kanyang puso. Meron siyang pag-ibig na hindi makapagkunwari. Marami po kasi mga pag-ibig ngayon mapagkunwari. Okay? Lalo pa mga binata, okay? Sa labas, ingat mga dalaga, mga bolero yan. They are just after your pants, okay? Sa ilang mga dalaga. Ingat. Marami, pero dito ang dalaga, nakikita ng Panginoon, siya po ay maganda na dahil sa kanyang kasimplihan, meron siyang dalisin na puso at di mapakunwaring pag-ibig. And you shall be given something to add to your beauty. Dito po, dahil nakikita ito ng Panginoon sa dalaga, meron pang siyang idadagdag para lalong siyang gumanda. Okay? Meron pa. Ganyan po ang Panginoon eh. At dito, binigyan siya ng a gold chains. Isang kwintas na ginto na lantay. Okay?
Ano pong ibig sabihin ng gold chains na yan? Na lalong pinaganda ang dalagang ito. It represents your perfect submission to the will of the King of Glory. Yun po ang gold chains. Tayo po ngayon mga dalaga, tayo po mailig sa mga gintong mga kwintas, hindi ba? Sana alam natin na simbolo niyan. Okay? Nabibili niyo, mamahaling yan. Kung makakalasiguro si Pastor William, mamaya, lahat ng mga kwintas, ibibigay niyo. So dito po sa atin, sana, ang aking dalangin, yung mga gintong mga kwintas na kumakatawan sa isang, nalalong pagagandahin tayo sa isang ganap na pagpapasakop sa kalooban ng hari ng kalwalatian. Amen? Sana tayong lahat hindi nakikita sapagkat marami sa atin hindi makakabili nito. Pero merong nagagawa yan at mahalaga at mananatili magpakilanman. Ang ganap nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Okay? Ganap nagpapasakop sa kalooban ng hari ng kalwalatian. Alam po ninyo, kahit yung pinakamayaman at pinakamagandang dalaga sa buong sanglibutan na ang kanyang gold chains na napakahaba at hindi na niya makayanan dalhin, alam po ninyo, mas maganda kayo at magandang lalaki kung suot natin ang ginto na kwintas na mula ang naggumawa at lumika ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yan po kanya nililikha. Chains represents pure love. Dalisay na pag-ibig, which has one purpose na meron sa layunin, to do everything for God's pleasure and glory. Na gawin mo ang lahat ng bagay para bigyan mo ng kasiyahan ng Diyos at para sa kanyang kalwalhatian. Ganito ba ang ating mga ginagawa? O meron tayong ginagawa dahil lang meron tayong gustong makuwang pabalik? Merong talent, a string attached. Kasi po ngayon maraming mga tao, hindi po sila gagawa ng bagay kung walang nakatali. Walang pabalik sa kanila. Okay? Pero gawin natin ito at ginagawa natin para sa kasiyahan ng Diyos at mabigyan kasiyahan ng Diyos at para sa kanyang kalwalhatian, yun po ang pinakamainam. This clearly means that every affection of the bride is concentrated in God alone and that she has lost all her entire self to the will of God. Yan po ang ibig sabihin ng gold chains na yan. Ito yung maliwanag na sinasabi, lahat po ng pagmamahal ng dalagang ito, na ito ay nakakonsentrate lamang sa Diyos. Sa Diyos lamang. Nandiyan po kayo? At ano po nangyari sa kanya? Nawala na niya ang kanyang buong enterong mga sariling kalooban niya sa kalooban ng Diyos. Dito po tayo dinadala ng Panginoon. At ito yung mahirap. Kaya marami pong mga Kristiyano, pagkatapos ng 10 taon, 15 taon, hindi na po sila nakakatiis sa buhay, sa pagiging Kristiyano. Hindi nila alam ang direksyon ng Panginoon sa kalamang buhay. Kailangan hinahanap, pinapatay na ng Diyos ang mga sariling mga kalooban natin, ang mga kalooban natin ng mga aka-aka natin na magbibigay ng sarili kasiyahan sa ating mga pananaw, sa mga bagay, sa mga tao. Kapag hindi natin naunawa ito, mga kaibigan, na pakikitungo ng Panginoon, madalas, at sa akin napapansin, hindi tayo magtatagal sa ating buhay Kristiyano. Kung hindi ang mangyayari, paikot-ikot na lamang tayo doon sa mga bagay na ating iniisip na magbibigay ng kasiyahan. Nevertheless, sinasabi po, the chains will be inlaid with silver. Hindi ba ang kwintas na yan ay kakabit ang palamuting pilak? Okay, may palamuting pilak ito, nakakabit dito. Ano pong sinasabi nito? This signifies that no matter how wonderful pure love is, love must still be made visible in good works. Okay? Ang sinasabi po dito sa atin, paano kaganda at kadalisay ang pag-ibig na ito, kailangan ng pag-ibig na ito ay dapat makita sa pamamagitan po ng ating mga mabubuting mga gawa. Okay? Sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon. Nakakonsentrate ang lahat ng ating ginagawa sa Panginoon. At wala tayong sariling kalooban. Pero dapat, yan ay po, nakakabit, nakahugit ang palamuting pilak. Yan po ay mga mabubuting gawa natin. Mabubuting mga gawa natin. So sinasabi, faith without works, dead. Kaya hindi po ang pag-ibig na walang mabubuting gawa. Ito po ay patay. Kaya kung tayo may ibig, sa bibig lamang, alam po diyan ng Diyos. Kaya mga kaibigan,
Ano po kaya mabubuting gawa na ina-inlay sa kwintas na yan, na ibinibigay at ginagawa ng Diyos sa ating mga lihi? Ano po kaya? Salita lamang tayo? Pakitang tao lang tayo? O nandiyan talagang tunay mabubuting gawa na nakikita ng Diyos lamang at nais natin paglingkuran? Sa church na ito ang aking dalangin, at salamat po sa ating mga worship team, okay? At sa lahat ng mga Sunday school teachers natin, so on and so forth, the ministry. Follow up. Sana mga bagay na inyong ginagawa, these are considered, we can say, a good works too. Pero alam po ninyo, yan ang ginagawa di sa akin. Ang ginagawa nyo, di kanino man, ang ginagawa nyo lamang sa ating Panginoong Kristo. Kayo magtatagal. Amen? Sana hindi na kayo maghanap ng butas o anuman. Sapagkat ang kwintas na ginagawa ng Diyos sa inyong mga liig ay mayroong palamuti na kakabit na pila. At walang iba, kundi mga bubuting gawa ng ating mga buhay. Amen? And note carefully po, pansinin niyo mabuti, ang Divine Master has taken a special care in these passages po. Hindi na po nandiyan yan para meron lang masabi, nililigaw dito. Yan po ay Diyos mismo nagbigay ng inspirasyon para po mapakita niya ang buong nailagay at naisulat. Buong ingat, marami siyang sabi pero buong ingat na isabi po ng Spirit ng Diyos at naisulat ni Haring Solomon mga bagay nito to instruct you toward the supreme purity that He requires in His beloved. Supreme purity. Iyan po kanyang hinahanap at hinihingi sa kanyang sinisinta. He expects you to neglect nothing. Iyan po kanyang inaasahan na huwag po tayong magpapas anuman at anumang bagay sa paglilingkod sa Kanya at sa paglilingkod sa ibang mga tao. Huwag tayong magpabayas ng anumang bagay, kundi sa Kanyang paglilingkod, tayo po'y tuloy-tuloy at huwag tayong maging pabaya at sa paglilingkod sa ibang mga tao. Amen? Kasi po sana sa ating paglilingkod, kung hindi na tayo nakikita, para bagang wala na tayong gana, wala nang drive sa atin, hindi ang ano mo, o wala ka nang kailangan sa ibang mga. No! Kailangan ang kanyang inaasahan to neglect nothing. May ginagawa ka para sa isang kapatid mo, you're doing it God, and you're doing it for your brethren. Amen? Nandiyan ba kayo? Kapag ganito ang asal mo, magtatagal ka sa buhay mong Kristiyano. Hindi ka mamimintas, hindi ka magpupuna, okay? Hindi ka magiging suspetsyahan sa lahat ng mga ginagawa. Kasi po ngayon, kung disalita ko lamang dito ano ba sinabi ni Pastor? Sino bang taong yun? Etc. Etc. Verse 12. While the king was resting on his couch, my perfume sent forth its fragrance. Tignan po niyo. Sabi ng dalagang ito, abang siya'y nakinlay sa dulang, yan pong salin sa lumang pagkasalin, o sa kanyang higaan, o sa supa, tila hari ang katulad. Sabi po ng dalaga sa kanyang maliligaw, ako na may magsasabog na mabagong halimuya. Ang dalaga po ay hindi pa nakabis dito, okay, na pagkasal. But she receives from time to time visits from her beloved. Paminsan-minsan po siya ay nakakatawa ng pagbisita sa kanyang sinisinta. Bakit po tinatawag nating mga pagbisit lamang o pagbisita? Sapagkat they are rather manifestation of Himself. Pagbisita dahil po ito ay mga kapahayagan, paminsan-minsan ng Panginoong Kristo, ng kanyang sarili sa atin. Okay? Nakikita niya kagandahan natin at tayo binibisita ng Panginoon. And you experience a sense of deep and central presence of the bridegroom. Kapag tayo binibisita ng Panginoon, nakakadaon ng malalim at siya nagiging sentro, okay, ng presensya ng Panginoon sa ating mga buhay, sa inyong puso. Tandaan po ninyo, ang aking pangungusap dito ay hindi na panlabas, dito na sa puso. Lagi sa puso na, okay? Dito sa panloob, ang ating po tinutumbok dito at pinag-uusapan. The bridegroom is ever in the center of your spirit. Tandaan po ninyo yan. Alam po natin yan, pa natin alam sa pamagitan ng pananampalataya. He dwells in the center of your spirit. He dwells there, okay? Siya po nananahalan doon sa sentro po ng ating spirito. He dwells there. Minsan, ang nangyayari nga, He is there but in an hidden way that you are sometimes unaware of His presence.
Minsan sa dami ng ating ginagawa, hindi natin napapalayan, okay? Ang kanyang presensya sa ating mga buhay. And sometimes po, in certain times, the bridegroom reveals himself to you. Kaya biglang gagawin ng Panginoon, ipapahayag niya kanyang sarili sa iyo, in a sense, and sense Him in deeply and intimately within your spirit. Kapag po ang Panginoon ay nangusap, nagpahayag bigla, sa pamagitan po ng, I have experienced this, iba'y nakaranas ng ganito, na bigla, para bagang ang puso mo ay nagliyam, nagliwanag ang mga mata mo, nakita mo siya nakaiga sa kanyang sopa. Okay? Nakikita mo siya as you are totally given to Him, and you can indeed call Him King. Matatawag mo siya na hari, na siya po ang naghahari, He reigns over you and guides you completely. Papatnubayan ka niya na lubos sa lahat ng balakin mo sa buhay, katulad po ng isang earthly king who is resting on his couch, so the eternal king rests in the midst of your spirit. Ganito rin po ang ginagawa ng Panginoon. The perfumes na sabi, ang pabango. Okay? Ang pabango po ay napakahalaga sa isang relasyon minsan, hindi ba? Mga dalaga, hindi po makakalis yan walang pabango. Sa amin po pagpunta-punta sa ibang bansa, marami po mga pabango yung binibigay sa amin. Kaya dati-dati pabango ko po yung kilikili ko. Excuse me. Ang baho ko. Thank God, unti-unti po. Thank God for this. Napahalo yun. Pabango. Ano ba yung pabango dito? Ano ba ang kinalalaman ng pabango sa relasyon na ito? Alam ba ninyo anong ibig sabihin ng pabango dito? Your perfume is your faithfulness. Ang inyong katapang. Okay? Ito po ay nagsasabog ng mabagong halimuyak. At ito po ay matamis at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Amen? Your faithfulness. Wala man tayong mamahaling mga pabango, kung nandyan naman ang inyong katapatan. Sa lahat ng bagay, nakasentro lamang ang lahat ng ginagawa sa Diyos. Kung ninyong mabango pa kayo sa mga pinakapabango na pwedeng bilhin ng isang tao. Amen? Hallelujah? Hallelujah? Kapag ito ay naamoy ng hari, ang mangyayari po, the king is happy to reveal himself to you. Hindi ba? Nag-aakit ang pabango. Ganito rin po ang Panginoon, naakit siya sa inyong pabango. At kapag siya ay naamoy niya ang halimuyak ng inyong pabango, obligado siya. At masaya niyang ipapahayag ang kanyang sarili, lalapit siya. Kung puro body odor ang kanyang naamoy, kahit sino lalayo. Hindi ba? Ano po mga body odor natin? Alam po ninyo, kahit balutin natin, magbabad tayo ng Chanel, Envy, ano mo mamahaling pabango, paglabas mo dito, lahat ay naamoy ka, pero yung kaloob-looban mo, puro, kasabi ng Panginoon, para kang bangkay, puti sa labas, bulok sa loob. Ano po mangyayari? Hindi na ipapahayag, hindi lalapit ang Panginoon sa atin. Nandiyan ba kayo? Hindi lalapit. Pero kapag naamoy ang halimoy yan, alam po niyo, obligado at maging masaya na ipapahayag ang kanyang sarili sa iyo. Recognize that He rests within you on His royal couch. Okay? Mamamahinga po siya doon sa kanyang higan, sa kanyang makaharing higan dito sa ating mga puso. Hallelujah? Although He always abides there, okay? Lagi po siya nananaan doon at madalas hindi po natin ito napagtatanto, subat siya po laging nananaan sa kalooban po ng ating mga espiritu. Verse 13, a bundle of myrrh is my beloved to me, he shall abide between my breast. Nagsasalta po dito ang dalaga, sabi niya, ang samyo ng aking mahal ay katulad nitong bigkis o bungkos ng mira. Abang siya'y sa dibdib ko'y nakahilig na masaya. Kaya ito po ang ipinahayag, sinabi ng dalaga. Kanina na ang nangungusap ay ang manliligaw. Ngayon naman, ang nangungusap po dito ay ang dalaga. Ang samyo ng aking mahal ay katulad nitong bigkis ng mira. Okay? Abang siya'y dibdib ko'y nakahilig na masaya.
Kapag po ating nasumpungan, kapag po ang babae ay kanyang nasumpungan ang kanyang lalaking pakakasalan, ang nangyayari po dito, siya po ay na-overcome. Siya po ay nadadaig ng kanyang kagalakan. Kaya ang nangyayari po, kaagad siya po ay humihingi na siya po ay makipagpisan na kaagad sa kanya. Gusto niya kaagad yung halik ng kanyang kasintahan lalaki. At alam natin, this is not yet to be. Hindi pa po ito panahon. Sapagat alam natin, ang halik na yun na po ang sukdulan, hindi ba? Yun ang sukdulan. Yun na po ang konklusyon ng kanilang pagliligawan na ito. Subalit, hindi niya alam, ang kanyang kasintahan lalaki dito, listen, is like a bundle of myrrh to his beloved. Okay? Kaganya kumakamta ng kanyang halik, pero dito po, ang Panginoon is a bundle of myrrh, sabi niya, isang bigkis ng mira na nakahiga sa aking dibdib. Dito po, ang kasintang lalaking Panginoon, hindi pa po siya bridegroom, hindi pa po siya pakakasalan, okay, sa kasintang babaeng ito, na pwede niyang mayakap. Subalit, ang Panginoon dito, okay, ang maniligaw, isa siyang bundle of crosses. Okay, big kiss ng mira, ang ibig sabihin nun, big kiss ng mga krus ng ating mga buhay. A bundle of pains, a bundle of mortification, a bloody husband na sinasabi sa Exodus 4:25. A crucified lover. Ito po ang Panginoon dito eh. Hindi pa siya bridegroom, kundi isang bigkis ng mga krus na kailangan natin pasanin sa ating buhay. Mga habdi na kailangan natin maranasan. Marami pa pagpatayin sa ating mga sarili. Okay? A crucified lover. At ang crucified lover na ito, who desire to test my faithfulness. Nais niya subukan ang ating mga katapatan. Paano po? Na nais niya ginagawa tayong kabahagi na mabuti sa kanyang mga pagtitiis. Nais niya makita ang ating katapatan at ginagawa tayong kabahagi ng kanyang mga pagtitiis. He is not yet a bridegroom to be lovingly embraced, but a bundle of trials, mga pagsubok, pain, and tribulation, is a crucified one who desired to test your faithfulness to Him by causing you to partake a good share of His suffering. Note, tignan po niyo mabuti, how far His bride has progressed. Tignan po natin dito na from verse 1 hanggang sa verse 14 na, o 13, kung paano natin makikita ang dalaga dito ay sumusulong na, okay? Dito ba ating makikita na sinasabi ng dalaga, hindi niya po sinabi na she does not say that her well-beloved will give her a bundle of trials and tests. Okay, hindi po sinasabi ng dalaga na ang Panginoon o ang kanya sinisinta ay bibigyan siya ng bigkis ng mga pagsubok at mga habdi. Subalit sinasabi niya, He Himself is the bundle. Siya mismo ang bigkis ng mga pagsubok. Siya mismo, hindi siya sinasabi ng dalag, bibigyan ako, hindi. Ang Panginoon mismo na dumarating na krus sa kanyang buhay. Ito ang anyo ng Panginoon pagdating niya. Krus ang pagdating ng Panginoon. Hindi siya isang bridegroom na nakabihis para pakasalan ka, kundi nakaganyan siya na dumarating sa iyo. Nandiyan ba kayo sa puntong ito? A bundle of myrrh shall be placed close to our heart. Yan po ang ilalagay malapit sa ating mga puso as an evidence that He will be a bridegroom of bitterness both inwardly and outwardly. Siya magiging kasintahan lalaki ng puno ng kapahitan, panloob at panlabas ng buhay nito. External trials are small matter po if they are not accompanied by inward ones. Ito po ang pinaranasan. Di ba mga panlabas na mga pagsubok ay wala pong ganong bigat yan, kundi po kasama ang mga panloob na mga pagsubok. Ang mga panloob ng mga pagsubok natin ay nagiging mahabdi kapag ito ay kasama ang panlabas ng mga problema ng ating mga buhay. Meron ng panlabas, meron ng problema dito sa loob, meron ng panlabas problema sa labas. Ito pong mas mabigat na mga krus ng ating mga buhay. Gayunpaman, listen, ang tanging natuklasan lamang ng ating mga kaluluwa sa bawat bahagi ng ating buhay ay ang krus ng Panginoon. Nevertheless, here is the beloved
coming, okay, in the shape of the cross, and He is never more present to you than in those seasons of bitterness when He dwells deeply in your spirit. Kapag ganito po siya dumating, ito pong panahon, okay, na lalo siyang malapit sa inyong mga buhay, He dwells in the midst of our heart. Kaya mga kaibigan, kapag ang Panginoon ay dumarating sa inyo sa inyong krus, sa isang bigis na mira na Kanya pinapatong na malapit sa ating mga puso, iyon pong masakit eh. Ngayon, sa akin napapansin, ang Panginoon sinupok tayo sa panlabas na mga bagay. Ngayon, ang pinakamalapit sa ating puso, ang Kanyang inihipo. Kaya ang mga habdi, lalo nagiging mahabdi. Sapagat po, panlabas at panloob ay inihipo ng Panginoon. At yung pong malalapit sa ating puso, yun ang Kanyang inihipo sa kasulukuyan. Andiyan po kayo? Gayunpaman, kapag ito ay Kanyang ginagawa, ito po ang panahon ng kapaitan at mga pagsubok. Doon ang panahon na lalong malapit ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Amen? Verse 14. My beloved is unto me a cluster of cypress in the vineyards of En-gedi. So sinasabi po dito, ang kawangis ng aking mahal ay isang kumpol na bulaklak ng alhina. Okay? Dito, tignan niyo po ang paghahambing sino po nagsasalita dito? Who's speaking here? Sino po nagsasalita? Sino po? The maiden? Okay. The maiden. Sinabi niya, ang kawangis ng mahal ko ay isang kumpol ng bulaklak ng alhina. Sa ubasan na En-gedi, magilaw kong pinamitas. Ang ganda po ng kanyang paglalarawan dito, no? Yung pong cluster dito, yung pong kumpol ng bulaklak ng alhina, ito po ay lumalaki po sa ubasan sa En-gedi. Yun po ang ibig sabihin, no? Yung pong kumpol na bulaklak ng alhina, yun po ay lumalaki sa ubasan sa En-gedi. Ang En-gedi naman po, ito po isang major oasis along the west coast of the Dead Sea. Listen, yung pong En-gedi is a major oasis po, no? Sa kalagitnaan po ng disyerto, nandun po ang oasis, okay, in the west coast po ng Dead Sea. It was known for its rich vegetation owing to its warm springs. So nangyayari po dahil ito ay isang ubasan, ito po ay maganda at ang mga grapes po doon ay excellent. Napakatamis po ng mga grapes. So dito po sinasabi sa atin, hindi pa po natin lubos na pagtatanto ang blessedness at ganda ng ating minamahal. Okay? But He will dwell wholly in you and you in Him. Now, ngayon po yung ating nasusumpungan, you are discovering His nearness, ang Kanya pong kalapitan sa atin, katulad po ng isang kumpol na mabangong bulaklak. Okay? Ang lapit po ng Panginoon ngayon ay ating nasusumpungan, ang kalapitan niya ay katulad ng isang kumpol na mabango ng bulaklak. A fragrant shrub is the one who gives fragrance. Hindi po nadinig yun? Siya po ang nagbibigay ng tunay na bango, aroma, tunay na halaga sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng lahat ng mga taong naghahanap at umiibig sa Kanya. Kaya sinabi ko po sa inyo, in this flesh, sana po ma-distinguish na ninyo ngayon, kanong yung nasa laman at yung nasa espiritu. Nothing dwells good in this flesh. Kahit na yung ginagawa mabuti, pero ginagawa pa sa sarili kapakanan, yung pa rin ay mabaho sa harapan ng Diyos. Pero lahat ng mga naghahanap sa Diyos at umiibig sa Kanya, siya nagbibigay na tunay na bango at halaga sa lahat ng kanilang ginagawa. Kaya kung mga bagay na ginagawa natin para sa ating sariling kapakanan, alam po ninyo, walang kinalalaman ng Diyos sa lahat ng ito. Kaya sana dito, napagtatanto mo, natutuklasan mo ang kalapitan ng Panginoon katulad ng isang kumpol na mabango ng bulaklak. The maiden compares her well-beloved to the pleasant fragrance and excellent qualities of a balsam.
is the true drink, the strength of the wine of God. Okay, through these images, alam po ninyo sa mga pagbibigay niyang ito na sa ating Panginoong Kristo, she expresses that those who have learned from the interior enjoyment of God to put their pleasure in Him can no longer find delight in anything else. Kaya sila po na nagpahayag at natutunan nila ang Panginoon sa ganitong pamamaraan, yung panloob na enjoyment ninyo, kasiyan, pakikipag-ulayaw sa Diyos. Okay? At ang kanilang kasiyan na ilalagay lamang nila sa Panginoon, alam po ninyo, hindi nila sila makakasumpong ng anumang kasiyan sa anumang bagay o kaninumang tao. Sana po makarating tayo sa ganitong kalagayan. Dito na po yan sa loob na yan. As you learn to find your joy in God alone, you can no longer delight in anything else. Alam po ninyo, mga ganitong tinuturo ng Panginoon sa atin hindi na po kakaiba. Ang tinuturo ng Panginoon hindi nyo madidinig sa ibang mga pangangaral. Sapat kayo ang nakikita ng Panginoon na ipagkatiwala ang ganitong pangungusap. At ito ang inaasahan ng Panginoon sa inyo ngayon. At sana ang mga bagay na ito ay hindi lang pumasok dito at lumabas doon. To seek any other source of satisfaction is to lose quickly all that is from Him. Kaya to seek, maghanap ng ibang panggalingan ng kasiyahan, ay mabilis natin mawala ang lahat na mula sa Kanya. Ito po ang aking nararanasan. Konting balik sa isang bagay, madalis mo mawala ang lahat na mula sa Kanya. Kaya kagad po, kilalanin mo ang Panginoon na siya'y nananaan sa gitna ng iyong Espiritu. Lagi. Nandiyan ba kayo? Verse 15. Dito naman sumagot ang lalaki. Sa 14, ang nagsasalita, nagpahayag ang dalaga. Ngayon naman ang maliligaw. Verse 15. Behold, you are fair, my love. Behold, you are fair. You have a dove eyes. Maganda ka, aking sinta, ang mata mo'y mapupungay. Nagniningning, nag-aakit habang aking minamasdan. Ang dalaga kanina na ipandaton. Kapag pa yung makapagsawa dahil siguro. Kapag lalo na ganito mga pananalita, sabi, maganda ka, aking sinta. Siguro, sabihan doon ka ng dalaga ini. Ang mata mo'y mapupungay. Lalo daw siguro, pahaba rin karera ng eyelashes. Nandiyan po kayo. Nang-aakit abang minamasdan. You have a dove eyes. Meron kang mata ng isang kalapate. Now, ang inyo pong minamal dito, sing your readiness. Kanya po nakikita dito, nakikita na your readiness to be taught by Him. Nakikita na handang-handa ka na maturuan Kanya, handang-handa ka na mapako, ma-crucified. Sa bagay nito, siya po'y naakit sa iyong kagandahan. Okay? Yun po, kaya tinawag kang maganda. Dahil po handang-handa ka na maturuan Kanya at mapako na ang sarili mo, kayo ba'y nandiyan na sa kalagayan na ganito, na kayo mapako na? Ibig sabihin yung sarili mga kalooban natin, yung dating buhay natin, kapag nakita ng Panginoon is charm. Na-charm niya siya, naakit na siya sa iyong kagandahan. Ang kanyang gagawin, yung pong kagandahan na yon, actually po, yun ang kagandahan na ibinigay niya sa inyo. Okay? Now, ang lalaki po dito pinuri niya, he praises her, he compliments her, calling her his fair one. Tingnan po ang kanyang papuri. Ikaw na maganda, aking sinta. Sabi po ng mag-officiate po ng wedding namin si Pastor Mario, ikaw ang gagawa ng pangako mo. Okay. 2 araw na ako nag-iisip anong gagawin kong pangako kay Sister Karina. At sasabihin ko sa kanya, Karina, wala ko siya ngayon, no? My beloved. Bukas madidinig niyo, aking sasabihin ito. Karina na, ay, di ba kasama dito yun? Pinuri siya ng Panginoon.
Tinawag siyang maganda, aking sinta, my love. Napakatamis na mga salita, hindi ba? Sabat dito, the Lord sees in you two kinds of beauty. Sabat dito, sa atin nakikita ng Panginoon, dalawang kagandaan. One outward and one inward. The other one is inward. Dalawang kagandaan nakikita ng Panginoon. Panlabas at panloob nakikita ng Panginoon. Kaya natatawag kang aking, kaganitong pang sinasabi, my fair one. Maganda ka. He wants you to see your beauty also. Kaya dito po sa putong ito, nais ng Panginoon na makita natin din ang ating kagandahan. Behold, sabi niya, you are already fair within. Nakikita ng Panginoon yung nasa puso mo na ikaw ay maganda na sa loob. Even though po sa panlabas, hindi ka pagganap. No to, sabi niya, that soon you will be perfectly beautiful without. Hindi magtatagal, sabi niya, magiging maganda ka rin sa panlabas. No to, sabi niya, that in a little while, you will be perfectly beautiful on the outside when I have finished you and drawn you out of your weaknesses. Kaya kapag naganap na ang Panginoon, natapos niya sa atin, sabi niya, at nalabas ko na sa iyo ang iyong mga kainan, I will perfect you and draw you out of your weaknesses. Such praise is accompanied by a promise of a greater beauty. Okay? Ito po ang pangako ng Panginoon. Kapag pinuri tayo ng ganitong mga papuri ng Panginoon sa atin, maganda ka, at yun po ang mga meron pong kasamang pangako niyan na lalo kang pagagandahin ng Panginoon. Kaya pinalalakas po tayo ng loob ng Panginoon na ating masumpungan, okay, ang kalakasan na ating makilala at makita ang ating mga imperfection natin. Dito tayo pinalalakas ng loob ng Panginoon, pinakikita niya ang ating mga imperfection para maitatag yung pagpapakumbaba sa ating mga spirito. Hanggang hindi natin makita ang ating nothingness, ang ating perfection, alam po ninyo, hindi natin makikita ang tunay na ating pagpapakumbaba sa ating mga puso. Subalit sinabi ng Panginoon, ang nais na, He will perfect us entirely without blemish. Now, you are already, sabi niya, you have already a dove eyes. Taglay mo na ang mata ng kalapate. Ano pong ibig sabihin nun? Taglay natin ang mata ng kalapate. Okay? Maganda na tayo sa panloob at panlabas. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Ngayon, ano po yung mata ng kalapate? Ano pong ibig sabihin nito? You are simple, within, and without. Yung pong ibig sabihin ng mata ng kalapate. Payak ka, meron kang kasimplihan sa loob at panlabas. Madali kang maunawan. Hindi ka complicated. Okay? Marami sa ating mga personality, very complicated. Pero dito, simple ka. Sa Diyos, ang gusto niya, kasimplihan. Within. Bakit po meron kang mata ng kalapate, simple ka, sa panlabas at panloob, anong ibig sabihin po ng panloob? You do not turn away from beholding your King. Hindi mo inaalis ang iyong mata sa iyong hari. Not turning aside from the sight of her God. Hindi niya alaalis ang kanyang mata sa Panginoon niya. Yung po ang mata niya sa panloob katulad sa kalapate. At panlabas is simple sapagkat your words and action are free from deception. Ang iyong mga salita at ang iyong mga gawa ay malaya na sa pagkukunwari, sa pagbabalat kayo. Okay? Yan, kaya meron ka ng mata ng isang kalapati. Simple ka sa panloob. Dahil ang nakikita mo lamang sa lahat ng tao ay ang Panginoon. Simple ka sa labas dahil ang iyong mga gawa, ang iyong mga salita ay wala ng pagkukunwari. Wala ng panlilinglang. Dito po kasi tinitimbang ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya alam po ninyo, sana sa ating paglilingkod dito, sa ating pagsama-sama dito, ang ating samahan, ang aking dalangin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng mata ng isang kalapati. Amen? Amen? Dove-like simplicity is the surest sign of a spiritual progress. A dove-like simplicity is the surest sign of a spiritual progress. Ito ang tiyak na spiritual na progreso natin
kapag meron tayong kasimplihan katulad ng isang kalapati. For no longer making use of indirect means or methods is led by the Spirit of God. Dito po kapag ganito mga ating kalagayan, ang lahat natin ginagawa ay pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos. Let His Spirit lead you. Love is perfected in simplicity and honesty. Naging ganap po ang pag-ibig sa kasimplihan at sa pagiging tapat. Amen? Wala na po tayong oras. Sa verse 16, ito pong ating itutuloy hanggang sa mga susunod mga talata sa dating na linggo, God willing. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Amang Diyos, salamat po sa inyong mga salita na maingat mong isinulat sa mga awit na ito. Sa awit ni Solomon. At alam namin, Panginoon, ang awit na ito ay naglalarawan, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong kasintang babae, sa iyong iglesia, sa bawat individual na mananampalataya. Amang Diyos, ngayong umaga ito, sana po ay nakita namin kung paano kalalim, kalawak, kataas ang pag-ibig mo sa amin. At sana, Panginoon, amin ding napagtanto at natuklasan kung paano kahina ang aming pag-ibig at karupok ang aming pag-ibig sa iyo. Gayunpaman, Panginoon, dahil sa pagkilos mo sa aming mga buhay, dinadamitan mo kami, Panginoon, ng iyong sariling kagandahan, hindi ang aming mga kagandahan. Sa umaga ito, Panginoon Diyos, napakaraming mga bagay na ginagawa mo sa mga personalidad at mga karakter na nais mong masumpungan mo sa iyong babaeng pakakasalan. Panginoon, bigyan mo po kami ng pisnging malambot, mapangakit, so meron po itong panloob at panlabas na kagandahan, katulad ng isang kalapati. Ang kalapati, Panginoon, in marriage for life, at siya mananatiling single habang siya nabubuhay, hindi na po siya maghahanap. Panginoon, kung aming mga buhay, madalas kami lumalapit dito sa harapan, itinatalaga namin sinasabi, sa iyo kami kinakasal. Ikaw naging lahat-lahat sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami. Kapag minsan pinaintulot mo sa yugto ng aming mga buhay, na ikaw para bagang napakalayo mo, at hindi ka namin nakikilala dito sa loob-looban namin, at hindi ka namin nadidinig. Panginoon, tulungan niyo po kami na huwag maging habala sa ibang mga bagay na magpapalayo ang aming pansin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, to separate ourselves from every person, from every practice that is not of God. At Panginoon, kapag ito'y nakita mo sa amin, Lord, we are beautiful in the eyes of our God and in our Lord. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na maisuot namin, Panginoon Diyos, ang gintong kwintas na yan, na nanililikha mo, ginagawa mo ngayon sa niluklok ng aming mga lieg. Ang kwintas na gintong yan ay walang iba kundi Panginoon Diyos, na ikaw ay mabigyan ng kasiyahan at kalwalatian. Ang bawat pagmamahal at ang aming nadadamay nakakonsentrate lamang sa iyo, O Diyos. At aming nawala ang aming intero ang aming mga sariling kalooban sa kalooban ng Diyos. A perfect submission to the will of the King of Glory in our hearts. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami. Panginoon Diyos, mamahinga ka sa iyong higahan, sa aming mga espiritu. Lord, rest in your couch, in your royal couch, Lord, in our hearts, in the center of our spirit. At sana, Panginoon, maamoy mo ang halimuyak ng aming pabango, ang aming katapatan, O Diyos. Nakikita kami o hindi, maging kung man ito ay masakit o hindi, Panginoon, ito'y nagsasabog ng mabangong halimuyak, O Diyos, at kaya-haya sa iyong harapan. Ang aming katapatan, at ang Panginoon, kapag ito'y naamoy mo,
Panginoon, buong saya na ikaw itatakbo, O Diyos, at ipapahayag mo yung sarili sa amin. Ito nga aming minimiti, Panginoon, higit pa sa mong bagay sa mundong ito. Ipahayag mo yung sarili. And Lord, that you rest within, on your royal couch within, in the center of our spirit. And Lord God, akala po namin kapag ganito ng aming kalagayan, handa ka na magpahinga, handa ka nang ipagkalumang yung halik sa amin. Pero O Diyos, madalas ngayon dumarating ka sa aming mga buhay, isang bigkis ng mira. Naging ganito ka sa amin, Panginoon. Nahihimlay ka sa gitna ng aming mga dibdib. O Panginoon Diyos, dumarating ka at pinayayakap mo sa amin ang mga bigkis na mga pagsubok, ang mga bigkis na mga hapdi at mga kapigatihan. Sinusubok mo ang aming mga katapatan sa iyo at ginagawa mo kami mabuting kabahagi ng iyong mga paghihirap at pagtitiis. Subalit, Panginoon, sa lahat ng ito ay lalo ka nagiging tunay sa panahon ng kapaitan. Panginoon, lalo ka nagiging tunay. All that you bear, we bear, Lord. All my crosses will be those of my well-beloved. Lord God, gayon pa man, salamat, Panginoon Diyos. We will learn to know you within, Lord. We will learn to know you more in our lives. Salamat po, Panginoon, salamat. Tulungan mo po kami ngayong umaga, tulungan niyo po kami ngayong umaga na makita ang tunay na kalagayan ng aming mga puso. Para, Panginoon, makita namin po ang aming mga imperfections. Para, O Diyos, ito ang magtatatag sa amin ng isang puso na marunong magpakumbaba sa iyong harapan. Subalit, Panginoon, alam namin, you will perfect, Lord, what you have begun in us. Makikita mo, Panginoon, sa mga pusong ito, na ito'y magiging dalisay, ganap, at walang kapintasan. Kaya, Panginoon, salamat sa aming pagtanggap ng banal na hapunan ngayong umaga. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kapintasan at mga pagkakasala. Sa iyo pong lahat ng papurit pa sa salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Inihiling ko po mga communion.